So, number 3, vowel in me. I will ask the user to input their full name or yung pinaka-prompt. So, dahil pangalan yung hinihingi natin ay hindi isang letter, kaya I will use string kasi hindi siya pang single character. Unlike sa char na single character lang, then dahil vowels ang ating sa system or program na ginagawa natin ay gagamit ako ng char para sa IAOO. Ito yung sinasabi ko kanina ng char ay para sa single character lang, then yung purpose ng counts ay pagbibilang kung ilang vowels yung nagamit sa name ni user. So, gamit ang for each or char C in full name, may iterate each character sa full name string. Then, inside loop for int I equals 0, I less than 5, I plus plus, may iterates lahat ng vowels array. If C equals vowels or I string, gumamit tayo ng if condition just to make sure na ang current character C ay matches sa any vowel or A, E, I, O, U. Kapag true, increments lang ang corresponding count sa counts array. So, declare ka ng variable results as a string data type na may value na vowels in my name. String result equals vowel in my full name. Then, string result equals vowel in my full name. So, dito, nag-initialize tayo ng string vowels which is result at nag-assign ng value or vowels in my full name. So, ang string serve as the beginning of our output message indicating to the user that information the message will contain. Int I equals 0 or I less than vowel length, I plus plus. So, ito yung nag-i-initiates ng loop kung saan mag-i-irritates ang mga vowel sa vowel array. Then, mag-i-start sa I equals 0, then continue as long as I less than sa length ng vowels array. Then, check muna natin kung yung current vowel ba ay greater than 0 gamit ang if condition or if counts I string greater than 0. So, kapag true yung condition, means isang beses lang nag-appear ang vowel sa inputted na full name. Then, check if result is already contain the message. Vowels in my full name, kapag hindi naman, ibig sabihin kasi yung first vowel is being added. Para ma-separate ang first vowel count mula sa initial message, mag-add lang tayo ng comma at space. Then, pagdudugtong natin ang current vowel at ang corresponding count mula sa result string. So, in order to format the output, gagamit tayo ng string interpolation. Then, pagsasama-samahin ang current vowel sa vowels array kasama ang count sa counts array. Then, console that right line o result. Then, display na yung result.